Hindi man palaging nasa gitna ng spotlight, ang ligasiya ni Bing Davao ay makikita sa lawak ng kanyang mga gawa mula sa mga pelikula, telebisyon at mga karakter na kanyang ginampanan sa mahabang panahon. Hindi lamang siya bahagi ng isang showbiz family, siya rin ay isang professional na aktor. The Philippine Showbiz List presents kwento ng buhay ni Bing Davao at ang kanyang pagpanaw. Early life in a family rooted in showbiz. Ang veteran actor na si Bing Davao ay pinanganak noong June 19, 1960 at siya ang panganay sa magkakapatid na Davao. Anak siya ng mayapang aktor na si Charlie Davao o Carlos Wahib Davao y Valdez sa tunay na buhay, isang prominenteng artista na umarte sa pelikula at telebisyon mula dekada 50 hanggang 2000s. Ang ama ni Bing ay kilala bilang isa sa mga haligi ng Filipino cinema at nag-iwan ng malalim na impluensya sa kanyang mga anak sa pagpasok sa showbiz. Ang pamilya ni Bing ay may Oriental at mistiso na pinagmulan. Ang kanyang ama ay may pinaghalong Spanish at Arab na lahi na nagbigay ng natanging itsura at personalidad sa kanila na pumasok sa industriya. Isa sa mga kapatid ni Bing ay ang yumaong si Ricky Davao. Tatlo pa sa kanyang mga kapatid ang naiwan, sina Maymay, Jella at Charlon Davao. Magkakasunod sa magkakapatid sina Bing at Ricky at kilala silang malapit sa isa't isa, kapwa sa pamilya at sa propesyon. Ang kanilang ama ay masigasig na trabaho sa showbiz habang pinunan ang tahanan ng sining at disiplina. Ayon sa pamilya, kahit ipinagbabawal minsan ng kanilang ama na pumasok agad sa mundo ng showbiz ang mga anak, dahil sa hirap ng industriya, tuluyang napadama sa kanila ang pasyon sa pag-arte at sa pag-uugat ng talento sa pamilya. Showbiz career. Dahil na din sa trabaho ng ama, maagang nasilayan ni Bing ang mundo ng pelikula at telebisyon at natural na naging bahagi ito ng kanyang paglaki. Ganun pa man, bagamat ipinagmamalaki siya ng kanilang ama, sa simula, hindi sang-ayon ito na pumasok siya at ang kanyang kapatid na si Ricky sa showbiz. Naiintindihan daw ng kanilang ama kung gaano kahirap ang buhay ng isang aktor. Bagamat mukhang magarbo at puno ng kasikatan ang mundo ng pelikula sa labas, sinabi na ito ay talagang mahirap na trabaho at nangangailangan ng malaking dedikasyon at pagsisikap. Pero dala ng passion at sa nakikita niyang ginagawa ng ama dahil sa pagsasama niya rito sa set, mas lalong naganahan si Bing na subukang tahakin ang showbiz. Pero hindi din ito naging madali. Bagamat anak na siya ng kilalang pangalan sa industriya, ayon kay Bing, sinabihan siya ng ama na kinailangan niyang magsimula mula sa pinakamababa. Tinuruan siya ng ama na hindi nga raw porket anak na siya ng isang celebrity, ay diretso angat na siya. Dahil sa desididong mahanap ang sariling lugar sa larangang kinabibilangan ng ama, pumayag si Bing sa sinabi ng kanyang ama kung saan ay nagsimula siya bilang extra. Isa nga sa unang proyektong nilabasan niya ay ang pelikulang The Jess Lapid Story noong 1978. Dito gumanap siya bilang isa sa mga hoodlum. Ayon kay Bing, sa pagkakatanda niya, binabayaran siya noon ng 450 pesos a day. Nasundan pa ito sa pagiging extra niya sa pelikula na FPJ at ERAP na tatak ng tondo ng taon din yon. Hanggang sa tuluyang pinasok ni Bing ang industriya bilang aktor noong dekada 80. Hindi tulad ng ilan sa kanyang kapanabayan na naging leading man, pinili o natural na napunta siya sa landas ng character acting. Hindi man palaging bida, ngunit nagbibigay siya ng mahalagang bigat at kredibilidad sa kwento. Lumabas siya sa pelikula tulad ng Target Maganto, Commander Dante, Ben Balasador, Akin ang Huling Alas, at Kapag Kumulo ang Dugo. Kilala din si Bing sa kanyang mga hindi malilimutang pagganap sa big screen, kabilang ang mga proyektong gaya ng Kalawang sa Bakal noong 1990 kung saan nakasama niya sina Ricky Davao at Mark Hill, Kahit Butas ng Karayong Papasukin Ko, Joe Pring, Homicide Manila Police, Matinik na Kalaban at Soltero noong 1984. Ipinakita din ni Bing na kahit sa mas modernong henerasyon ng pelikulang Pilipino, parte pa rin siya ng mga produksyon sa pelikulang We Will Survive noong 2016. Si Bing ay gumanap sa daan-daan ng mga guest roles at episodic performances sa mga serye at drama anthology tulad ng Mapakailanman, Maalaala Mo Kaya at Pangako Sa'yo. Nakakita rin siya ng trabaho sa mas bagong format ng palabas sa telebisyon tulad ng pagiging bahagi ng The Rich Man's Daughter at Victor Magtanggol. Ilan sa naging huling proyekto niya sa telebisyon ay ang Darna noong 2022 kung saan gumanap siya bilang si General Diaz at ang probinsyano bilang si Roderick Wang. Personal life and challenges. Hindi lingid sa publiko na si Bing ay nasangkot noong kalagitnaan ng 2000s sa isang legal na issue hinggil sa droga. Noong 2007,
Siya at ng kanyang asawa ay nadakip sa isang drug raid sa Taguig City na naging malaking balita noong panahong yon. Ang mga pangyayaring ito ay nagdala ng pansamantalang paglayo ni Bing mula sa mga mainstream na proyekto sa showbiz. Bagamat mahirap ang sitwasyong yon, hindi nito tuluyang pinawalang bahala ang kanyang kakayahan at patuloy siya nagtrabaho sa telebisyon at pelikula pagkatapos nito. Bagamat hindi na kasing talamak ang kanyang mga proyekto kumpara noong mga pinakasagana niyang taon. Sa kanyang private life, kilala si Bing bilang isang taong lumalayo sa eksaheradong publikong buhay at mas pinili niyang ituon ang atensyon sa pamilya at mga anak kaysa sa labis na showbiz limelight. Ang kanyang mga kamag-anak ay nagsabing minsan siyang tahimik tungkol sa kanyang kalagayan at mga hamon, kung kaya hindi agad nalalaman ng publiko ang lahat ng detalye ng kanyang buhay sa likod ng kamera. Passing and Final Days. Noong Sabado, December 20, 2025, isang malungkot na balita ang muling sumalubong sa pamilyang Davao sa biglaang paglisan ni Bing. Ang balita ng kanyang pagpanaw ay kinumpirma ng kanyang stepson na si Jonathan Ali, anak ni Bing kay Fatima Namla, sa pamamagitan ng isang panayam sa telepono. Ayon sa pamilya, isinugod si Bing sa Taguig Pateros District Hospital matapos siyang mahirapang huminga sa kanilang tahanan. Noong gabi ng December 19, kumain muna ang pamilya sa labas sa isang fast food chain at habang mainit ang panahon, kumain si Bing ng ice cream at halos itutok ang aircon. Pag-uwi sa bahay, nagpahinga siya at tinawag ang kanyang pamangkin, ngunit biglang nanlamig ang kanyang katawan at nahirapan sa paghinga. Sinubukan pa niyang maglagay ng Vicks sa dibdib ngunit hindi na ito nakatulong. Ang pagpanaw ni Bing ay naganap wala pang isang taon matapos mamatay ang kanyang kapatid na si Ricky Davao noong May. Ayon kay Jonathan, ang sunod-sunod na pagkawala ng dalawang magkapatid ay nagdulot ng karagdagang lungkot sa kanilang ama at nakaapekto rin sa moral ni Bing, lalo na't nabawasan ang kanyang trabaho sa showbiz matapos ang pandemya. Sinabi rin ng pamilya na si Bing ay bihirang lumabas sa mga huling taon kaya kulang na rin siya sa ehersisyo. Madalas siya sinasabi sa kanila noon na hindi niya kailangan ng vitamins at wala naman siyang sakit. Dahil isa ng Muslim si Bing, walang isinagawang wake. Sa tradisyong Islam, pinaliguan, binalot sa puting tela, dinala sa huling hantungan at inilibing agad ang kanyang katawan. Nailibing siya sa Maharlika Village Cemetery 2:00 ng hapon ng parehong araw, kung saan siya nanirahan ng higit 20 taon. Ilan sa kanyang mga anak mula sa unang asawa ay naninirahan na sa ibang bansa. Ang pagpanaw ni Bing ay nag-iwan ng lungkot sa pamilya, sa mga kaibigan at sa industriya ng pelikula at telebisyon kung saan naglingkod siya ng mga dekada. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!